Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lahat ba ipinagpala? Amen ba? At pag-iimusta nga yung mga katabigan sa mga kapalad na kapatid. Mapalad ka kapatid. Kasi naririto ka. Kasi naririto Amen ka. ba? Amen. Ngayon lang yung, ito yung ating joint, Christmas joint fellowship. Okay? Kasi nandito yung ating pastor sa harapan, si Pastor Francis, andyan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bibiyahe po sa kagabi, ang ating gabi na yun, alas 10 na ata yung biyahe niya kagabi. Tumating siya ng alas, anong oras siya? Alas 2, ano? Alas 3. Sa MGMA, Quezon City. Buti na lang, meron siyang kaibigang pastor. Ayun, inano siya. Sinundo siya doon. Kasi hindi mo na siya tumiretso sa atin dahil hindi na kabisado. Saka ating gabi, madaling araw, mayroon bumiyahe. Okay, so ngayon, dumating siya ngayon. Sakto pa rin. Amen ba? Kahit anong nangyari, kahit ano yung nangyari, kasi kaaway, gumagawa ng mayang kaaway para hindi matuloy itong ating gagawin. Alam niyo ba, napakaganda ng gagawin ng Panginoon ngayon. Amen ba? Amen. Kasi lahat ay magpapabaptize. Mararanasan natin yung pagpapala ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Mararanasan natin yung presensya niya. Amen ba? Amen. Parang gutom na. Parang pagka umaga yung natin, parang ang nalalamya lahat. Amen ba? O talagang malamya lahat. Amen ba? Yan. O talagang ang Diyos kasi, kailangan lagi tayong handa lagi. More power tayo lagi pag ang Panginoon ang ating papupurihan. Amen ba? O kasi si nanay nga wala pang tulog yan eh. Ang pinatulog niya kasi nanilagnat ako kagabi. Tapos inupo. Pero ganun pa si Brother Joel niya, masakit yung tenga niyan eh. Oo, mamaya lulog-lug yan dyan. Matatanggal yun. Amen ba? Amen! Oo, yan. Tapos sa aking mga anak, wala pa rin mga tulog. Halos yan. Si Mark, si Makmak. Galing sa trabaho. Lahat. Oo. Oh. Si Ate Lucy, nung isang linggo pa walang tulog. Amen. Kasi ang ala niya, nung nakaraan, nagtatanong, nasa na kayo? Sabi ko, Ate Lucy, mamaya pa po yung gawain natin. Oo. Amen ba? Nakaka-excite yung gagawin ng Panginoon. Amen ba? Nakahanda na ba kayo? Palapakan natin ng Panginoon. Matutungayan natin ngayon yung teaching ngayon kasi napapanahon. Kaya gusto ko, kunin natin yung mga notes, kunin natin yung iano sa atin ng ating pastor, si Pastor Francis, yung ituturo ngayon kasi lalo na sa mga kabataan. May mga ginagawa na ngayon ang mundo para masila ang mga kabataan. Tayong mga actually mga kahit mga mga mananampalataya na ginugulo talaga ng kaaway. Amen ba? Kaya dapat tayo, maging ready tayo. Ngayon matutungayan natin, makikita natin kung bakit kailangan tayong mag-ready. Amen ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung ready na yan. Ready na ba? Tanungin mo, ready ka na ba? Kasi pagdating ng Panginoon, kailangan nakahanda tayo. Amen ba? O pagka hindi tayo nakahanda, iwan. Iwan tayo sa itikan. Amen ba? O si Igme. Diba? Alam niyo yung story ni Igme, diba? O baka magaya tayo doon. Ay naku, mahirap. Okay. So,
tunghayan natin ngayon yung ating teaching ngayon. Iahayag po ng ating minamahal na pastor, si Pastor Francis Hernandez. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. Ayan. Humiling po ako kay Pastor Edgar ng 1 oras. Ayan, direct to the point po tayo. Okay lang po ba? Pakpakan natin si Lord. Pero kung makikinig po kayo, mapapabilis po yun. Pero kapag hindi, baka humaba, tumagal. Hindi po, maiksi lang po magpaliwanag. Actually po, pag pinapaliwanag ko po to, sa biyaya po ng Panginoon, minsan ipapaliwanag ko to ng kahit po kalahating oras, 20 minutes. Yan, kapag po nakikinig, ayan. Ngayon po mga kapatid, po si Kuya Francis Hernandez. Nagkakilala po kami ni Pastor Edgar sa una po ay campus ministry. Sa pinasukan po namin, hindi ko alam kung doon po pumasok si Mark sa Minskat. Minskat na ba pumasok? Ayun. Doon kami unang nagkakilala ni Pastor Edgar, nagturo siya doon. Tapos nagkakilala na po kami ni Pastor Jerry, Pastor Ian, Pastor Joel. Tapos nagkasama-sama po kami sa ministry. Kaya lang, si Lord may ibang plano. Inihiwalay si Pastor sa amin. Inalis sa Kalapan. Ayun. Kaya po yung mga kapatiran doon ay yung iba po, madami po namimiss si Pastor. Bakit po natin ang Diyos? Sapagkat naramdaman po nila yung pagiging tatay at kaibigan ni Pastor Edgar. At totoo po yun, hindi po ako nagbobola, no? Atrasulong po, pupunta ko dito. Atrasulong, kasi po, yung kalahati po ng decision ko ay nasa kasama ko pong Pastor Ian. Nagkataon lang po na siya po talaga yung pastor sa Kalapan. Nagkataon po na siya po ay may blessing. 1 buwan pa lamang yung kanyang baby. Kaya pakakan po natin ng Panginoon niya. Ang kanyang pong asawa ay 42 years old, pero niloob ng Diyos, normal, healthy delivery, at masigla po yung baby. Kaya yun. Kinausap po ako nung kanyang misis, sabi, Pastor, ikaw na lang lumuwas. Dahil hindi ako makatulog pag wala yung asawa ko. Nung napahinggan ko yun, medyo nagwadali na po akong pumunta dito. Ayun, mga kapatid, pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ito po ay topic na kung saan ay bihira pong pag-usapan. Kasi po, sabi po nila, nakakatakot yan. Pag sinabing end time, sa huling panahon, nandyan yung Antichrist, nandyan yung 666, nandyan yung Mark of the Beast. Pero hindi po yun ang focus. Ang focus po ay yung pagbabalik ng Panginoon. Kasi kung tayo po nananampalataya, sa unang pagdating ng Panginoon, dapat po, kaya po may Pasko, unang pagdating, 2,000 years ago. Ngayon, sa pangalawang pagdating ng Panginoon, dapat po mas sabik tayo. Bakit? Aabutan po natin yon, mga kapatid. Kaya dapat handa po tayo. Titigan po ninyo inyong katabi, handa ba yan? Yan, handa. Yan, handa. Ngayon po, kaya po natin napukawin tayo ng Panginoon, ni Holy Spirit, upang gisingin po tayo. Tayo po ay mananangin, tayo po ay pumikit. I-welcome po natin muli ang pagtuturo ni Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you in this place right now. We acknowledge your presence. Sanctify our hearts, sanctify our souls. Linisin, O Diyos, ang aming lahat ng karumahan. Ang lahat ng anumang balakid kung mayroon man sa aming isip, sa aming puso, pagkabalisa, Panginoon, mga kagugulumihanan, kabagabagan sa buhay, Panginoon, isinusuko namin sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, na siya pong patuloy na maging bida, hari, na sandaling ito, Panginoon. Alisin mo, O Diyos, ang lahat ng takot, alisin ang lahat ng pangamba sapagkat ang mensaheng ito, Panginoon, ay pagpapalakas ng loob at hindi po pagpapahina. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw, Panginoon, na siya pong mangusap. Holy Spirit, ikaw po mangusap sa bawat isa. Let your holy blood cover us right now. Open our spiritual eyes and spiritual vessels. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan po. Si Jesus, babalik. Kasama po ng mga anghel. Actually, kasama po tayo sa second coming. Kasama po na babalik po yung mga hinirang ng Diyos na binuhay mula sa pagpatay ng Antikristo at tayo po ay maghahari sa loob po ng 1,000 taon kasama po ang Panginoong Jesus. Mamaya po makikita po ninyo yan. Ayan. Ayan. Si Jesus po ang bida. Yan. Sa lahat po ng ginagawa natin, si Jesus po. Yan yung slogan lang po talaga namin. Kaya paggawa po kami ng t-shirt. Pero hindi po ito samahan ha. Hindi po samahan itong si Jesus ang bida. Talagang slogan lang po namin. Ayan. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Make straight His paths.
Nung unang pagdating po ng Panginoong Jesus, si John the Baptist yung nangaral. Ihanda ninyo, daraanan ng Panginoon. Di po ba magpinsan sila ni Jesus? Bago isinilang si Jesus, noong isinilang si John the Baptist. Tapos siya yung nangaral ng nangaral. Siya yung nauna. Bakit? Para pag dumating si Jesus, pag si Jesus ay lumargan na sa ministry, handa na po ang tao. Ngayon, sino po ang maghahanda sa second coming, sa pagdating ng Panginoon? Tayo po ang maghahanda. Yan, tayo maghahanda. Kaya ngayon, gamitin po natin yung ating mga bibig, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaklase. Uy, malapit na dumating ang Panginoon. Maghanda ka na. Huwag po ninyong isiping corny. Huwag po ninyong isiping corny. Huwag po ninyong isiping baka tawanan ako. Kasi kung nagpe-prayer meeting po kami sa Bonbon, yun din na pangusap sa amin ni Lord. Sabihin nyo sa lahat na malapit na akong dumating. Sabihin nyo sa mga ospital, sabihin nyo sa mga pulis, sabihin nyo sa mga school. Napapalunok ako noon sa prayer meeting. Sabi ko, Lord, tatawanan kami. Pero alam po ninyo, pag si Lord nangusap, totoo. After po ng prayer meeting namin na yon, nabuksan yung campus ministry. Ang pinupuntahan po namin dati ni Pastor Paulo, 3 school, OM. Oriental Mindoro National High School, Bacau National High School, tsaka Puerto Galeran. Nabuksan po yun na sunod-sunod. Sa PNP, nakapagturo din po kami, tsaka po sa ospital. Kaya po dinideclare namin, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Yan. Kaya po ginagawa po natin to. Ginagawa po natin ang pangangaral, papagaling sa may sakit, tsaka papalayas po. Yan, sa mga demonyo na kumakapit po sa mga tao. Ayan. Preparing for the coming of the Son of Man. Paghahanda para sa pagdating ng anak ng tao. Siyempre po, anak ng tao po ay wala pong iba kundi si Jesus. Part 1, the 70th week of Daniel. Alam po ninyo, ito pong part 1, part 2, papakita kong ituro. The 70th week of Daniel, kapag po naunawaan po ninyo ang 70th week of Daniel, kahit po kayo tulog, uy, darating na pa ang Panginoon, masasagot ninyo, hindi pa, kasi hindi pa nangyayari yung mga unang signs. Dadaan muna. Kapag po, nakabisado po ninyo itong topic natin, the 70th week of Daniel, hindi na po kayo maliligaw. Kaya po ang dami naliligaw eh. Noong April 8, tanda po ninyo yun, nagka-solar eclipse, tanda po ninyo yun sa Amerika. Naku, magra-rapture na. Kampante lang ako, hindi pa po, hindi pa kasi kulang, hindi pa po. Tapos noong September 23, ang dami din naghintay ng rapture, nagpunta ng bundok. Alam po ninyo yung mga balitang yun sa Facebook. Nagpunta sila ng bundok, naghihintay silang ma-capture, pero hindi pa rin. Ngayon, kapag po naunawaan ninyo ito, malalaman ninyo na hindi pa pala o kaya palapit na ng palapit. Ayan. Revelation 1, 1, 2, 3. Last ko lang pong basahin. The revelation of Jesus Christ which God gave unto Him to show unto His servants things which must shortly come to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all the things that He saw. Blessed is he that reads and he that hears the word of His prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ang sabi po doon sa unang mga talata ng Pahayag 1, ang revelation daw po, aklat ng Pahayag, yung huling aklat ng Biblia, ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanyang mga lingkod sapagkat ito po'y malapit ng maganap. Hindi po ito inilihim. Hindi po ito malalim na hiwaga. Bagamat mahirap pong unawain, ito po'y inihayag sa atin upang maunawaan natin. At sabi po sa verse 3, mapalad ang siyang bumabasa at mapalad ang siyang nakikinig ng mga salita na ito sapagkat ang mga bagay na ito ay malapit ng maganap. Malapit ng maganap. Talagay po ninyo normal yung pagdami ng lindol. Normal? Yes. Yan. Yes or no? Yes. Ayan. Normal din kaya yung yung mayat-maya po ang salot. Mayat-maya sa kunap. Talagay yung normal. Ayun. Mamaya po, masasagot natin yan. Ayan. Tama po. Mga kapatid, okay na po kahit hindi nyo picturean. Mayroon po akong lecture na ibibigay sa inyo. Si Brother Mark na po ang magmimigay. Nag-print po ako. Yun po ay 30. Kung sino po yung mabigyan, ayun. Siya na po ang bahalang bigay mamaya. Yung nasa envelope. Ayun. Bakit kailangan pag-aralan ng mga mananampalataya ang end times prophecy? Una po, obedience to the word of God. Ito ay pagsunod sa salita ng Diyos. Yung pinasa po natin kanina, magpo-focus po ko sa verse 3, Tagalog po ito. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Mga kapatid, malapit ng maganap. Malapit ng maganap. Maganda po yung inaasahan natin para hindi po tayo nagugulat. Sabi po ng Panginoon, siya'y darating na para magnanakaw doon sa mga hindi nagbabantay. Pag ikaw po ay tulog na mananampalataya,
at hindi mo binabante ng mga bagay na ito, pagdating niya hindi ka handa. Pagdating niya hindi ka handa. Naku, sino po dito yung sanay na laging nalilate? Kapag biyabiyahe ay late. Kung kailan paalis sa saka maghahanda, di ba ang hirap? Sino po dito yung cramming na estudyante? Yan, cramming po ako sa estudyante dati nung ako college. Kaya ang hirap pumasa. Pero kapag ikaw ay handa, pinaghahandaan mo ng mga bagay na ito, madali pong makapasa. Kaya po sana, pasado po tayo sa examen ni Lord. Yan, sa examen ni Lord. Pangalawa po, sabi po doon, studying end times prophecy will help us to teach the whole teachings of Jesus. Ang sabi po sa atin, ang utos po sa atin, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila at sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, turuan ninyong sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayun, turuan ninyong sumunod sa lahat. Masusunod po natin to ngayon. Sinusunod po, kaya po tayo humahayo. Ayun, gawin ninyo mga alagad. Nasusunod natin ng DPCM, bautismohan ninyo sila. Sino taas nga po ng kamay ng papabautismo mamaya, yung buong puso ha. Hindi yung tulak, yung mula dito oh. Yan, salamat. Takapakan po natin ang Panginoon. Ayun. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ayun, kaya po pag karamihan po ng turo ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa lupa, ina-announce na po niya yung kanyang pagbabalik. Nung siya ay nasa lupa, ina-announce niya malapit na siyang dumating. Kaya hindi po natin ito pwedeng tanggalin itong kanyang second coming. Hindi po natin ito pwedeng tanggalin. Number 3, na dahilan, it will give us fire for evangelism. Pag sinabing apoy sa ebanghelismo, yung pagpapatanggap, sabi po sa Jude 1:23, agawin nyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Agawin nyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Sino po dito ang buong pamilya ay mananampalataya na? Buong pamilya nila. Ayun, salamat sa Lord. Sino yung hindi pa? Yung hindi pa. Ayun, mga kapatid, yan, ipanalangin po natin ano. Ayun, ang bunso, si bunso, ang liit pa. Sa amin po pamilya, ako, yung bunso, ang unang naging mananampalataya. Kaya medyo mahirap. Pero pinalangin ko po sa Panginoon, kaya po sila po ay naging mananampalataya. Mga kapatid, kung alam natin na ang ating kapamilya o kaibigan ay hindi pa mananampalataya, kailangan natin silang laging ipanalangin. Huwag natin pagsubukan. Kahit abutin ng 5 taon, 10 taon, ako po, 10 taon po akong nag-delay sa pagsunod sa Panginoon. Binigyan na po ako ng go signal ni Lord. Nung po ako ay nasa bahay, kita ko nagliliwanag yung bahay namin, binigyan ako ng vision ni Lord, go signal na yun. Magbahagi ka na ng salita ng Diyos. Eh ako mahihiyain. Hindi ako nagbahagi. Nasa 10 taon, ito 10 taong delayed ang aking pagbabahagi ng kanyang salita. 10 taon, kaya hindi po sila 10 taon po na sila po ay na-delay sa kanilang pananampalataya. Number 4, studying end times prophecy will help us to pursue holiness. Ayan. Pag alam mong babalik ang Panginoon mo na sinasamba, ikaw ay magpapakabanal. Ang sabi doon sa verse 4, 1 Thessalonica 5:4 and 6, ngunit wala na kayo sa kadiliman mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yun na darating na parang magnanakaw. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at hindi tulad ng iba. Mga kapatid, panindigan nyo sa sarili nyo. Ako ay mananampalataya. Panindigan ninyo sa sarili ninyo na wala na kayo sa kadiliman. Kailangan na po tayo magpakabanal. Sana po, sa Kalapan po, hindi po namin, ina-advise po namin talaga sa Kalapan, pag kami po ay nasa Kalapan, DPCM, ayan, dinidiscourage po namin sa mga kabataan yung addiction sa mobile games. Ang dami po sa mobile games, may mga karakter na satanic. Totoo po yan. At ang dami pong report ng mga kabataan na nananaksak, na pumapatay, na sila po ay addict sa video game. Pagkatapos nilang maglaro, lumakad, biglang may sinaksak. Tapos nung tinanong ng pulis, hindi ko po alam kung ano nangyari ko. Nagdilim po yung aking paningin. Ayun. Mga kapatid, kailangan po, tayo po ay manindigan na tayo po ay nasa liwanag. Manatiling gising, laging handa at malinaw ang ating isip. Hindi tulad po ng iba. Social media, cellphone, early relationship, mga batang relasyon, nakikipagrelasyon, grade 7, grade 8, addiction sa cellphone, sa social media, yan po ang unang sumisira at lumalason sa isip ng mga kabataan. Tama po ba mga nanay at tatay? Tama po ba? Ayan.
Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Ito po ay subok na namin sa karanasan. Talagang totoo po yun. Kung nais ninyo mapalapit sa Panginoon, gamitin nyo ang cellphone sa tama. At huwag kayong magpakababad. Ayun. Sa Bible po kayo magpakababad. Ayun. Number 5, studying end times prophecy helps us to receive the crown of righteousness. Sabi po doon, ngunit kaya naghihintay sa akin ng koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon ng Panginoon na siya makatarong hukom at siya magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nanabig sa kanyang pagbabalik. Alam po ba ninyo sa langit, meron pong coronation? May awarding po yan. Sa school, may awarding ng mga honor student, complete in attendance. Sino po dito mga may honors? Ayan, ayun, meron, ayun. Ayun, meron, mga may honors. Ayun, dati. Sino po dito ang kompletong attendance? Wow, palakpakan naman po natin. Mga magulang, dapat maganda din tayo mag-award sa mga kabataan natin. Ang complete attendance, mahirap po yan. Kahit po yan minsan may sinat, may lagnat, masakit ang ngipin, pinipilit nilang pumasok. Sa langit, meron din po na mga putong o corona na igagawad sa atin. Pag ikaw ay nananabik sa kanyang pagbabalik, inaabangan mo yung kanyang muling pagdating, automatic may corona ka na, crown of righteousness. Oh, maganda po yun. Kaya yan, may corona na po tayo pag po tayo nag-aabang. Sabi din po doon, crown of life helps us to receive the crown of life. As sabi po sa Pahayag 2:10, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpala kita ng corona ng buhay. Crown of life, corona ng buhay. Kung ikaw ay nananabik sa second coming at ikaw ay nagtatapat hanggang kamatayan, meron kang crown of life. Ayun. Dalawa, magkapatong na. Ang ganda nun, kasi si Lord ang gumawa. Hindi po natin na kung gawa sa ginto yun o diamante, pero si Lord po ang gumawa nun. Kaya po yun yung napakaganda. Pero sa akin, okay na po sa akin makasama ko ang Panginoon eh. Bonus na lang po yun. At number 7, studying end times prophecy helps us to safeguard our own salvation. Kaya't ingatan mo kung anong nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Mga kapatid, madami pong mananampalataya nagsimula ng tama, nagtapos sa mali. Totoo po. Mayroon naman pong pag anong-gaano nung simula, pero nung gitna at sa patapos, maganda, maayos. Maganda po yun. Kaya po si Apostol Pablo sabi niya, tinitin niya na lagi yung finish line. Habang siya nangangaral, hinahampas niya ang kanyang sarili, dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang pangangaral, madami daw po siya na ililigtas, baka naman siya mismo ay ma-disqualified. Pwede po mangyari yun. Lalo po sa amin ng mga nanglilingkod. Actually po, ang paghatol po ng Diyos, ang pagsukat po ng Diyos sa amin, ng mga nangangaral sa kanan ng Diyos ay doble. Doble po. Kaya po sabi ni Santiago ay, huwag pangarapin ni naman na maging tagapagturo sapagkat higit ang paghahanap na gagawin sila sa kanila ng Panginoon. Kaya kapatid, sa end times po, sa Matthew 24, ang sabi po doon, madami ang tatalikod sa pananampalataya. Kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Lalo po pag lumabas na yung mark of the beast, yung tatakan ng 666. Pag wala ka nito, hindi ka makakabili. Hindi ka makakapasok. Hindi ka makakabili. Hindi ka makakapag-grocery. Yung anak mo, hindi makakapag-aral. Ngayon, mamimili ka. Lord, ano ba maganda? Paano yung anak ko? Ang talino, sayang. Pero kung wala siya nun, hindi siya makakapagtapos ng college. Paano yung anak mo halimbawa, ang taas ng pangaral? Naku Lord, sayang naman yung honors ko. Sayang yung matataas kong grado kung hindi ako makakapag-aral. Pero yun na, mamimili ka na ngayon. Mamimili ka ngayon, mga kapatid. Ang sabi doon, madami ang tatalikod sa pananampalataya at pagtataksil sa isa't isa. Totoo po ito sinasabi ko. Ang isang church, kapag po hindi pantay-pantay ang pananampalataya, madami magkakanulo. Halimbawa, ang naging member, halimbawa ni pastor, hindi naman po halimbawa, ang naging member ng isang pastor, isang Kristiyanong mababaw. Nako! Ayun po ang pastor namin, doon po yung bahay, isinuplong, isinumbong. Totoo po yung mangyayari po yan. Saka po sa isang pamilya, may alam po akong isang tahanan, ang sabi nung tatay, tatanggapin ko na lang yung mark of the beast, maaligtas lang yung aking pamilya. Ako na lang yung tatanggap, pero yung asawa ko at mga anak ko, wag na, ako na lang. Eh di mali din po. Kasi dapat po, tayong lahat ay magiging matatag hanggang sa wakas. Sama-sama po. Ayan, ano po yung 70th week of Daniel? Ito pa yung pinag-uusapan natin, Simpleng kapahayagan lang po. Ano po yung ika-70 linggo ng hula?
Ito po, kaya po sinabing week of Daniel, dahil kay Daniel po ito ibinigay. Ayan. Medyo ipapaling ko po dito, ano. Yan, sige po. Hindi ko pala kaya. Para po medyo basa nila. Ako na lang po mag-aayos. Ayan, yan. Sige po. Yan. Okay na. Okay na. 70th week of Daniel. Pag po sinabing 70th week of Daniel, last 7 years, bago po yung 1,000 taon na paghahari ni Kristo, bago po yung second coming, mayroon po huling 7 taon. Sa huling 7 taon po na ito, dito po tayo magpapatatagan. Hindi po ito pagalingan, hindi po ito pagalingan ng utak. Bagamat may bahagi po yun, ito po ay patatagan ng puso. Na kapatid, kung tayo po ay may niyayakap ang kasalanan ngayon at hindi sinusuko sa Diyos, pag dumating po ito, malaki po ang posibilidad tayo po ay maiwan at bumitaw. Baka po tayo hindi makasama sa rapture. Halimbawa, mayroon kang boyfriend o girlfriend na hindi mananampalataya. Sa sobrang pag-ibig mo dyan, na hindi mo kayang isang tabihan, alang-alang sa Panginoon, hahatakin ka po niyan sa hukay. Totoo po yun. Madami po kaming kabataan na naalagaan dati, nasaksihan, nagkaroon ng relasyon sa hindi mananampalataya, nawala sa pananampalataya, natangay, palayo sa simbahan. Totoo po yun. Ano man po, hindi lamang po yun, isang halimbawa lamang po yun. Kapag po tayo inuyumayakap pa sa kasalanan sa oras na ito, at ito po ay naabot na po tayo ng huling 7 taon ng kahirapan na yan, hindi po natin kakayanin. Kaya po, sabi ni Apostol Pablo, ngayon po ang araw ng pagbabalik loob at pagsisisi. Ngayon po. Ito po ang pinaka-importanting hula sa pag-aaral po ng end times. Kapag po naunawaan po natin ang 70th week of Daniel, hindi na po tayo maliligaw. Ayun. Ano po yung millennial reign? 1,000 taong mag-aari ang Panginoon. 7 years, tapos darating si Kristo, tatapak sa lupa, siya po ang mamumuno sa mundo. Kaya po may talinghaga siya eh. Kung ikaw ay ikaw magiging tapat, pamamahalain ka niya sa isang bayan o sa isang lungsod o sa isang probinsya. Halimbawa po, matapat po si nanay. O iyon na ang, ano bang tawag dito? Marikina. Ayan, yung Marikina. Tapos si bro, iyo ang barangay na ito. Ayun, totoo po yun. Mangyayari po yun. Literal po yung mangyayari. Yung po yung perfectong government. Ipanalangin po natin ang ating bansa. Nalulugmok po tayo ngayon ng ating government. Kahit anong panalangin po natin, hindi po talaga magiging perfecto yan. Pero mahalaga po na manalangin tayo. Pero pagdating po sa millennial reign of Christ, millennial, 1,000 taon po yan ha. 1,000 taon, yun po yung perfect na government. Ito po yung talata sa 70th week of Daniel. Mahaba po yan. Ayan. Daniel 9:24-27, hindi ko na po yan pagtutuunan ng pansin para hindi po kayo malito. Ayan. Papaliwanag ko lang po ito sa inyo ha. 70th week of Daniel. Pag po sinabing 70th week of Daniel, ito po yun. Last 7 years. Pag natapos na po ito, second coming. Ngayon, nasaan po tayo? Naandito po tayo. Yan. Dito po sa Great Diaspora. At malapit na po tayong pumasok dito. Hinihintay po lang natin yung Peace Covenant. Ang Israel po ay magkakaroon ng kapayapaan sa mga bansang Middle East, bansang Arabo. Iran, yan sa Gaza, Iraq, yung po mga Arabong bansa. Pag po nagkaroon ng pormahan yan, ng kasunduan, yan na po ang simula ng huling 7 taon. Ba't po sinabing 70 weeks? Kasi po, siya po ay 70 weeks, yung pong 69 weeks ay mayroong 483 years. Natupad na po yung lahat. Ba't po sinabing 483 years? Kasi po, ang isang linggo ay may katumbas po ng 7 taon. Isang linggo po ay may 7 araw, di po ba? Ang isang araw katumbas ng 1 taon. Natupad na po lahat itong 69 weeks of 483 years. Ibinigay po ang hula nito, 70 weeks of Daniel, ibinigay po ito kay Propeta Daniel noong 538 BC. Yan, ayoko po kayong malito. Tapos nagsimula yung countdown, nagsimula po yung unang-unang taon ng 483 years, nagsimula po yun, nung si Artaxerxes ay inutusan ang namatayo muli ang Jerusalem. Ayun. Tapos kailan po natapos ang ika-69 na linggo? Noong si Jesus Christ po ay namatay sa krus. Natapos po yung ika-69 weeks. Ika-69 na linggo nung si Jesus Christ po ay namatay. Pagkatapos po niyan, nawasak ang templo sa 70 AD.
Nawasak ang templo, tapos ang mga Israelita po inangalat sa buong mundo. Nangalat po sa buong mundo ngayon, nandito pa rin po tayo. Nandito pa rin po tayo. Hinihintay po natin na pumasok po tayo sa huling 7 taon. Nagkaroon po ng tigil. Tigil po tayo, nandito po tayo. Ngayon, mga Israelita po ay nangalat. Ano yung senyales na magsisimula na ang huling 7 taon kapag po nagkaroon na ng kasunduan? Kaya po mga kapatid, pag po ito ay nangyari na, 10 bansa ng Muslim, 10 bansang Arabo na ipagkasundo sa Israel, yan na po ang countdown ng huling 7 taon ayon po sa salita ng Diyos. Ayan. Dire-diretso na po, mabilis na po yun. Ngayon po, ang 70th week of Daniel, last 7 years, nahahati po yan sa 3. Ayan. Ang karamihan po tinuturo sa mga simbahan ng huling 7 years po ay tribulation lahat. Yun din po dati tinuturo ko. Pero nalaman ko po na ang tribulation po pala ay dito lang. Bukod pa po yung wrath of God at bukod pa po ito. Ngayon, ayun, time na daw ako. Ayun, dalawang hati po yan, 3.5 years, total of 7 years. Beginning of sorrows, birth pangs, katulad po ng babaeng manganganak, pasakit ang tiyan. Tama po ba sa mga nanay? Habang malapit na, pasakit po ng pasakit, tsaka patindi po ng patindi, ganun po yun. Yun, 3.5 years po yun. Ang laman po niyan ay unang selyo, pangalawang selyo, at pangatlong selyo. Lahat po yan ay nasa Biblia, nasa Revelation. Tapos, ang kasunod po ng beginning of sorrows ay ang galit ni Satan. Dito po yun. Ang gagawin po dito ng Antichrist, papasok po dito ang Antikristo sa templo at siya po ay magpapakilalang Diyos. At pagkatapos po noon, uusigin po niya mga mananampalataya. Kaya po sinabi ni Jesus, kapag pumasok na ang kalapastanganan, yung abomination of desolation, pag pumasok ng Antichrist sa templo at siya nagpakilalang Diyos, kayo mga tago-Judea, umakyat na kayo sa bundok. Kayong mga Hudyo, umakyat na kayo at huwag na ninyong anuhin ang inyong mga dalahin. Takbo na. Bakit? Panahon na ng pag-uusig. Dito na po papatay ang Antichrist. Kaya po takbo. Kaya po sabi po ng Panginoon Jesus doon, kawawa ang mga babaeng nagpapasuso sa panahon na yun. At ipanalangin ninyo, huwag mataon sa taglamig dahil mahirap. Ayun, mahirap. Sa panahon po na yun, takbo po sila doon. Pero sabi po ng Panginoon Jesus, ang good news, alang-alang sa mga hinirang, sa mga mananampalataya, papaiksiin po niya yan. Puputulin niya dito. Paano niya puputulin? Rapture. Ayan. Sa mga karapat-dapat, i-rapture sila ng Diyos. Sa mga hindi karapat-dapat, sa mga malamig sa pananampalataya at tumalikod at tumanggap na tatak ng halimaw, iwan po sila. Pag akyat po nila sa langit ng mga karapat-dapat, ng mga na-rapture, ibubuhos naman ng Diyos yung kanyang ganti. Puot ng Diyos. Ang laman naman po nito, Seal 7, ang laman po nito ay 7 trumpeta at 7 mangkok. Ibubuhos naman po sa lupa bilang ganti sa mga umusig sa mananampalataya. Yan po ay mangyayari sa lahat ng 7 years. Ngayon po, gagawin po natin detalyado. Yan po yan. Balikan ko lang po. Gagamitan pala po natin ng term. Ang paniniwala po ng iba, pre-trib. Pag po sinabing pre-trib, nandito ang rapture. Yan, wala na ito mga paghihirap na to. Yan po dati ang paniniwala ko din, pre-trib. Tapos, ang paniniwala naman po dito, post-trib. Pag sinabing post-trib, post, tapos na lahat yan, post-tribulation, dito daw yung rapture, yan. Pero ang tama po talaga ay naandito po. Ito pong dalawa, beginning of sorrows at saka po itong great tribulation, makaranasan po natin. Kailangan po nating harapin ang puot ni Satan. Kaya po sinabi po sa Matthew 24, malinaw, uusigin kayo dahil sa inyong pagsunod sa akin. Kakalad ka rin kayo, ipapabilanggo at ipapapatay. Ako po may natatanggap po ko mga na email mula po sa mga inuusig na mananampalataya sa ibang bansa. Sa China, grabe pong usig ng mga mananampalataya. Doon sa ibang bansa, pinapatay yung mga pastor. Kung nakikita po ninyo sa Facebook, sa feeds. Normal po sa kanila to. Madali, normal sa kanila. Pero paano kaya sa atin? Paano kaya sa atin? Normal po to sa kanila Pag po sila ang kumawala siguro, pakawalan dito sa bansang Malaya, sa Pilipinas, wala po silang gagawin kundi humayo, mag-evangelize. Bakit? Malaya Sa bansa nila, sila ay pilit na pinapatay, pero nagagawa pa rin nila. Kaya sila nakukulong, pinapatay. Pero pag sila po ay pumunta sa bansa natin, sigurado po, ang gaan,
ang gaan pala dito sa bansang Pilipinas. Share sila ng share. Pero kamusta po tayo? Wala po tayong ganong klaseng pag-uusig, pero tayo po madalas ay kampante. Kampante po kadalasan sa ating pong upuan. Ayun. Masalap naman po tayo sa comfort zone. Pero iba po ang kasiyahan kapag po tayo ay lumalabas at ibinabahagi po natin sa salita ng Diyos. Ayan. Normal po sa kanila to. Pero nawa, hilingin po natin sa Diyos, Lord, magkaroon din ako ng lakas ng loob. Pala ito po ay pagtagumpayan. Ayan. Ayan. So yan. Lumilinaw po ano. Sabi po natin, itong kulay green, beginning of sa rose, birth pangs, may tatlo po yan na bahagi. Unang selyo, pangalawang selyo, pangatlong selyo. Tapos ang Great Tribulation po, meron po yung tatlong selyo. Ika-4, ika-5, at ika-6. Pagkatapos po ng ika-6 na selyo, resurrection, tsaka rapture. Papaliwanag ko po bakit may resurrection at tsaka rapture. Pagkatapos po ng resurrection at rapture, ika-7 selyo. Ito naman po yung wrath of God. Yan. Nandiyan po yung mga talata. Kasama po ito sa notes ko. May papamigay sa inyo. Yan. Mga talata po yan. Pwede po i-check ninyo sa Bible. Anuhin po natin yung mga paliwanag. Ano yung ibig sabihin po ng kulay green? Po kayo mag-alala. Patapos na po tayo. Beginning of sa rose, birth pangs. Ang meaning po nun, the 7th week of Daniel will start with the covenant of peace between Israel and 10 Arab nations. Mga sungay sa pahayag po sa salita ng Diyos. The Antichrist will confirm this covenant. Ang laman po nun, unang selyo, pangalawang selyo, pangatlong selyo. Unang selyo, deception, pandaraya. Puti mga ngabayo, pangalawang selyo, wars, mga digmaan. Pangatlong selyo ay famine. Mga kapatid, deception po ang number 1 na selyo. Ba't po sinabing deception? Ang Antichrist, siya po ay mag-aanyong mabait. Patitigilin po ng Antichrist ang digmaan sa buong mundo, lalo po sa Middle East. Kaya po yayakapin po siya ng maraming tao, kahit po ng mananampalataya. Kaya paalala ko po sa inyo mga kapatid, huwag po kayong mag-idolo ng tao. Ang inyo pong sampalatayanan na yung Panginoon Diyos. Pag po lumabas sa Antichrist, sa palagay po ninyo, kapupuotan siya ng tao, hindi po. Yayakapin siya ng marami. Bakit? Patitigilin niya ang digmaan sa Gaza. Patitigilin niya ang digmaan sa Russia at sa Ukraine. Patitigilin po niya mga digmaan. Yayakapin siya ng maraming tao at sa mga daming mananampalataya. Kaya po, buti mga ngabayo, deception. Pagkatapos po nun, pangalawang selyo, digmaan. Madami po ang magkakaroon ng digmaan sa buong mundo. Pangatlong selyo, famine. Gutom. Kaya po mga kapatid, pag po sa panahon na ito, sobrang mahal ng bilihin. Yung pong bilihin natin ngayon, mura pa po yan. Kaya po, ina-advise po namin at ina-advise din po sa amin, matuto po tayong magtanim. Ayan. Sa bukid po, walang problema sa amin sa Mindoro, madaming lupa. Pero kahit po sa syudad, pwede po yan. Mahilig po kayong mag-soft drinks, hatiin po niyo yung mga bote niyo. Taniman na ninyo yan. Lagyan po ninyo ng lupa. Mag-ano po tayo. Kasi po darating po ang panahon. Pag po ito'y bumigla, kapag wala kang imbak, matutok sa kang tumanggap ng tatak ng halimaw kasi sobrang taas ng bilihin. Paano ka mabubuhay kung hindi ka marunong sa buhay? Kung hindi ka marunong magtanim, kung ikaw ay maluho sa pagkain, kailangan po matuto tayo. Number 3. Tapos number 4 mga kapatid. Number 4, lilinawin ko lang po kanina, hindi ko nabanggit. Ang Antichrist po ang magtataguyod ng covenant of peace, kapayapaan sa buong mundo, lalo po sa Middle East. Number 1, Antichrist po yan, yalakapin po siya ng buong mundo. Tapos sa number 4, wawasakin po niya yung 7 years ng kapayapaan. Ang gagawin po ng Antichrist sa number 4, ika-4 na selyo, papasok po siya sa templo sa Jerusalem. Kaya po magkakaroon po ng third temple, matatayo po muli ang templo sa Israel. Papasok po Antichrist doon, dala yung kanyang hukbo, lulusubin po niyang Jerusalem, ang templo, wawasakin at ipapakilala niya na siya ang Diyos. Pag daw nangyari na yon, nasabi ni Jesus sa Matthew 24, umakyat na kayo sa bundok. Panahon na ng pagtatago. Bakit? Uusigin na kayo ng Antichrist. Ngayon, nasabi po sa Bible, may nakatakda para makulong. May itinakda din ng Diyos na talagang mamamatay. At may itinakda ang Diyos na talagang mabubuhay. At meron din po magiging martyr. Ang sabi po doon sa Bible, sa number 4, ang tawag po dito ay death. Yan po, death. Pale horseman. Sabi po doon, ipagkakatiwala sa Antichrist ang kakayanan na pumuksa o pumatay sa 1/4 na population ng buong mundo. Dati po,
2023 yata, tinanong ko si Google, ilan na ang population ng buong mundo? 8.2 billion. Dati po yun, 8.2 billion. Ilan yung 1/4 nun? 2 point something billion. Yung pong 2 point something billion na yun, yung po ay tugma, sila yung nagsasabi na sila Kristiyano. Sila po yung uusigin ng Antichrist. Madami po ang mamamatay sa ika-4 na selyo. Madami po ang ipapapatay ng Antichrist. Tapos ika-5 selyo, martyrdom. Tribulation saints cry under the altar. Yung po mga pinatay ng Antikristo sa dito po sa number 4 at 5. Sa number 5, sila po ay nasa dambana, sa langit, sa altar ng Panginoon, humini ng katarungan. Panginoon, ipaghiganti ninyo ang aming kaluluwa. Pinatay kami, pinaslang kami, paghiganti ninyo kami. Ang sagot po ng Panginoon sa kanila, anak, pumayapa kayo, hintayin ninyo na makumpleto ang inyong bilang. Hintayin daw na makumpleto ang inyong bilang. Kaya po sa number 5, madami po ang mga mananampalataya ang dadating ng katarungan. Tapos sa number 6, sun, moon, stars, and earthquake. Dito po madalas nagkakamali ang mga mananampalataya sa buong mundo. Kaya akala po nila rapture. Kasi po sa number 6, mga tanda po yan sa kalangitan. Kapag po ito ay nagsabay-sabay at nangyari lahat, yun na po ang tanda, magra-rapture na. Una, araw. Ang araw po, ang sun ay magdidilim. Ang buwan, moon, ay magiging pula. Ang stars o mga bituin po ay babagsak. Para po siyang meteor shower, babagsak po Tapos earthquake, hindi po mismong stars ang babagsak kundi meteorite shower. Tapos earthquake, malalakas po na lindol na sabi po ng Bible ay maiiba ang pwesto ng mga isla at kabundukan. Gaano kalakas yun? Pag po nagsabay-sabay ang mga bagay na yan, ibig sabihin daw po ay magra-rapture na at magre-resurrection. Bakit po resurrection? Sabi po ni Apostol Pablo, unang bubuhayin ang mga pinatay ng Antichrist. Bubuhayin sila. Resurrection. Bubuhayin sila, pupunta sa alapaap, tapos yung mga buhay naman, ira-rapture. Sasalubong din sa alapaap sa Panginoong Hesus. Tapos, diretso pong langit. Pag abot po dito sa langit, ang mangyayari po ay kasalan. Piging, pala pong ganito. Kaya lang po, mas malaki kasi lahat po mula sa iba't ibang bansa. Hindi lang po iba't ibang bansa, pati si Abraham, si Haring David, nandun. Mga popeta, kasalo natin, piging. Sino po ang mag-serve sa atin? Si Jesus. Ayun, lakpakan po natin ang Panginoon. Kaya doon po sa langit, complete attendance. Tandaan po natin ang ating po mga katabi, complete attendance sa langit, sa kasalan sa langit, complete attendance. Yan. Manipis po ang buko sa langit, makapal na po ito. Totoo po yun. Kasi kung ano po yung pinakamaganda natin, yun daw po tayo sa langit. Yung mga bulag, may paningin yan. Yung mga putol, buo yan. Totoo yun. Sa langit, perfecto. Ay magiging maayos po ang lahat. Ngayon, siguraduhin natin, nakasama po tayo sa kasalan. Ngayon, habang po tayo nasa kasalan, bibigyan ng Diyos ang 7 anghel ng tumpeta. Kalahating oras ng katahimikan, tapos hihipan po nila yung trompeta at ibabagsak po ang puot dito sa lupa. 7 trompeta, kasunod po ay 7 mangkok. Mga kapatid, kawawa po ang makakaranas ng puot ng Diyos. Dahil ito pong puot ni Satanas, papatayin niya mga mananampalataya, tutumbasan po yan ng Diyos. Puot ng Diyos. As sabi po sa 1 Thessalonica 5:9, ililigtas kayo ng Diyos sa kanyang puot. Sa puot po ng Diyos tayo ililigtas, hindi dito. Dito, i-rapture tayo. Pero dito, ito po ay naka-reserve sa mga tumalikod. Sa mga unbelievers, sa mga apostate, pag po sinabi ng apostate, tumalikod sa pananampalataya, at doon sa mga tumanggap ng tatak ng halimaw. Ngayon po, pabubulaan ako po, may nagsasabi na mga pastor, mga sikat po. Ang tanong po sa kanila, pwede po ba maligtas at tumanggap ng mark of the beast? Oo, pwede, magsisi ka lang. Pero sa Bible po ay hindi. Pag tumanggap ka ng mark of the beast, yan po ay ultimatum, wala na po yung pagsisisi. Kaya mga kapatid, tatagan po ninyo ang inyong pong pananampalataya. Ngayon pa lang po, mag-ipon na kayo ng luha sa pananalangin. Hindi po nasasayang mga panalangin ninyo. Natin. Iluha na po ninyo ang inyong pong mga pamilya, ang inyong pong mga kaanak, mahal sa buhay, na magawa po nilang pagtagumpayan ito. Hindi pa po natin ito masyadong nararamdaman kasi pinapahinggan pa lang natin Pero kapag po ito ay nangyari na dumating na, ligligan po ito ng pananampalataya. Ligligan po ito. Kapag po hindi tayo handa, pag po tayo nagkamali ng desisyon, kawawa po tayo.
ayaw po natin mapasama dito sa quote ng Diyos. Okay lang po na danasin natin to, walang problema. Kahit po tayo mapatay, wala naman po problema. Makulong, mapatay. Ang mahalaga, may resurrection tsaka may rapture. Pero yung po makakaranas nito, kawawa po yung mga maiiwan. Kawawa po ang tatanggap ng quote ng Diyos. Kasi po sila po talaga ay mapapahamak. Ayan. Ito po yung mga talata nakabilang doon. Ayan, yan na po yan. Hindi ko na po yan babasahin. May notes po ako na ibibigay po sa inyo. Mga kapatid, ito po ang panahon, yakapin po natin ang Panginoon, seryosohin po natin ang Diyos. Sabihin po, pwede po natin sabihin, madali lang yan. Madali lang yan. Hindi tatanggapin, iiwas. Paano mo masasabi yan kung prayer meeting, kinakatamaran mo? Ayan. Paano mo masasabi yan kung yung Bible study, pag nag-announce si pastor, ang dami mong dahilan? Paano mo masasabi yan, yung devotion mo nga, hindi mo magawa? Paano mo masasabi na kaya mo pagdaanan yan? Yung pananalangin nga, kinakatamaran mo, pagising mo, isang mata mulat, ganun agad, scroll, Facebook, tapos pagtutulog, nakakatulog, nababagsakan ng cellphone, yung mukha. Nakaranas na kayo nun? Ayun, amen daw, nababagsakan. Mabuti sa anin nakakatulog sa pagbabasa ng Bible, sobrang puyat. Nakatulog, pero yung nababagsakan ng panunood, nakahiga, bagsak. Ayun, mga kapatid, huwag. Madaling sabihin na kaya natin to, pero yung mga maliliit na bagay sa ating buhay, hindi natin kayang ayusin. Mga kapatid, kung mayroong lebadura o mancha sa ating puso, ngayon, isuko po natin sa Panginoon hanggang maaga. Isuko po natin sa Panginoon. So ito po yun, nasa notes din po ito. Daniel 70th week, last 7 years. Hati. Unang selyo, deception, ang Antichrist, magko-confirm po ng covenant of peace. Ito po ay wars, pangalawa. Tapos famine, tapos kamatayan. Pag po ang Antichrist o ang abomination of desolation, sinira po niya ang tipan ng kasunduan, pumasok sa templo, ipinakilala niya sa mundo na siya ang Diyos. Yan na po, magsisimula na po itong wrath of Satan. Mag-uusig na po yan. Martyrdom, madami po ang dadating sa langit. Tapos, sun, moon, and stars. Pag po ito nagkaroon po ng katuparan, yan na po, mag-rapture na. Lumindol, ang araw ay dumilim, ang buwan ay naging pula. Kaya po madami nagsabi nung eclipse nung April 8 at saka po nung 23, blood moon. Nung September 23, rapture na daw. Hindi kompleto. Pagkatapos po itong seal number 6, resurrection and rapture na. Pag po tayo nasa langit na, kinakasal na sa Cordero, ibabagsak naman po yung puot ng Diyos. Ayan, ganyan naman po kasimple mga kapatid. Hindi po natin pwedeng sabihin na mag-rapture na. Hindi pa nga nangyayari yung number 1. Idadaan pa nga dyan. Dadaan pa po dyan. Ito pong death, matindi po ito. Kasi po 1/4 po ng population ng buong mundo ipapapatay ng Antichrist. 1/4 ng population ng buong mundo. Massacre po talaga yan. Buong mundo po yan. Kailangan po, handa po tayo dyan. Huwag po tayo magalit sa Diyos. Halimbawa, kamag-anak natin na pastor, kaibigan po natin na mananampalataya, pinatay ng Antichrist. Huwag tayo magagalit sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. Bakit? Ligtas siya. Diretsong langit yun. Pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Malungkot ka pag hindi siya ligtas. Pero kung siya pinatay, kung diretsyon naman siya sa Panginoon, huwag mong ikagalit yun. Huwag kang magalit sa Diyos. Pwede pong lumuha. Normal na tayo masaktan, pero hindi po tayo dapat manumbat sa Diyos at magalit sa Diyos. Ang mahalaga po, makasama po natin ang Panginoon. Ayun. So, conclusion. Yan, babasahin ko lamang po ito sa Tagalog. 2 Thessalonians 5:1-10. Unang Thessalonica po, hindi po yan pangalawa. 5:1-10. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng tao, tiwasay at panatagal lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na rin sa kaliliman mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na inadarating na parang magnanakaw.
kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo ay sa panig ng araw, dapat maging matinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa na pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Ayun, nasabi po, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay, na sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, kung meron po kayong mga spiritual na yung concern, tama kaya itong ginagawa ko, tama kaya itong desisyon ko. Manalangin kayo sa Panginoon. Yung pong una, pangalawa, hilingin po ninyo. Sumangguni kayo sa inyong pastor, kay Pastor Edgar. Kung kayo nahihiya, private nyo. Pastor, pwede ba kayo makausap? May kailangan lang akong i-confirm, may kailangan lang akong hilingin na payo. Tama kayo. Huwag po kayong mahihiya. Kahit po madaming ginagawa si Pastor at busy, pag po may lumapit sa kanyang tupa, nagtanong, yung po ay kasiyahan sa puso ng pastor na siya po ay sinasangguni. Di po ba, Pastor? Matutuwa si Pastor. Kasi po, ramdam nila, talagang kinikilala niya ako bilang pastor. Kasi po, may mga problema tayo minsan, may mga issue po tayo sa puso na hindi natin kayang sabihin na napapahinggan ng iba. I-private message nyo si Pastor. Pastor, pwede ba kayong makausap? Pag kayo babae, nahihiya kayo, hindi kay Pastora. Pag lalaki, kay Pastor. Tapos yun, mag-open po kayo. Kasi po, ang pinag-uusapan po natin dito, yung ating spiritual na buhay, yung po yung pinakamahalaga. Yung ating puso sa harapan ng Diyos. Kasi po, sa lahat po ng ginagawa natin, sinasabi natin, lagi po natin tatandaan, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Ayun. Tayo po ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Father God, hallelujah. I praise you, Father. Jesus, hallelujah. Father God, hallelujah. Father God, in the name of Lord Jesus, hallelujah. Father God, I pray for this church, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo, Panginoon, sa mga taong ito. Salamat o Diyos sa pag-ibig mo sa mga taong ito, Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkatigay mo mabuting panukala sa kanilang mga buhay at hindi mo sila itinataboy, o Diyos. Ikaw, Panginoon, na siya pong gumagawa at kumikilos. At ikaw, Panginoon, na siya pong gumawa, Panginoon. Patuloy, Holy Spirit, sa ating mga buhay. Father God, let your prophetic anointing flow right now in the name of Lord Jesus. Speak right now, O Holy Spirit. Speak right now, O Holy Spirit, in the name of Lord Jesus. Shikala, sakala, shikala, tikala, tikala, hula, shikala, sakala, shi. Sige, pumikit lang kayo. Kanina ko pang pinapakita sa akin ni Lord, si Holy Spirit ay nasa ibabaw ninyo, malaki kalapati. Nagniningning siya sa inyo, umiibabaw, tapos ang Panginoon nasa inyong harapan. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng Diyos ang lahat ng pagkukulang ng bawat isa, pero nananatili siya na nakangiti. Alam ng Diyos yung mga maliliit na kasalanan na ating pong binabaliwala, pero siya po ay nananatili nakangiti. At alam po niya ang lahat ng mga kahirapan na dinaranas po, mga katanungan po ng bawat isa. Subalit siya po ay nananatili po na nakangiti, na ang ibig sabihin, handa siyang tumugon sa inyong mga pananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God, hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Father God, Ganito gawin natin, minamahal. Ano tayo? Mag-ikot tayong gano'n. Hawak-hawak tayo ng kamay. Para kami ang pupunta sa gitna, ianag namin kayo ng oil. Ano yan? Oil yan.
malaking bilog. Ayan.